excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. At ang gulo ninyo, sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Walang preno ang ilang senador ng batikusi ng pagtugon ng gobyerno sa krisis sa Middle East sa unang hearing ng Senate Ad Hoc Committee. Pinuntirya ni Senador Loren Legarda ang anyay urong sulong na pahayag ng administrasyon tungkol sa suspensyon ng fuel excise tax. Pirma't implementasyon na lang ng Pangulo ang hinihintay para dyan. Napuno pa ng tensyon ang hearing dahil nagpadala lang ng representative si Energy Secretary Sharon Garin dahil sa prior commitments nitong umaga. Pag kayo ay humihingi ng mga budget ninyo, maski overnight, nandyan kayo. Pero pag crisis action plan, marami kayong dahilan. The Senate will not allow that unless you are not admitting that we are in a crisis situation. Then you're lost in translation o nahihibang. Nagkaisa ang mga senador sa opinyon na matindi na ang krisis na nararanasan ng bansa. Sa kabila yan ang pahayag ng palasyo kahapon na hindi pa ito maituturing na oil crisis dahil may sapat na supply pa naman daw. Ayon pa sa committee chairman na si Senador Win Gatchalian, hindi na yan dapat pagdebatihan pa. Para sa amin dito sa Senado, nasa crisis na tayo. Kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. Bandang 1:00 ng hapon, humabol si Garin sa hearing. Nanindigan siyang naniniwala siyang hindi mauubusan ng langis ang bansa dahil ginagawa ng gobyerno ang lahat para maiwasan ang worst case scenario. Patuloy-tuloy. But that's uncertainty. Yes, Mr. Chair. And in an event that, assuming na talagang sinara yung Strait of Hormuz, no? Yes, Lumala pa yung sitwasyon sa Middle East. What is now the contingency? The worst case is we run dry. This country runs dry, no? So, ang good news yun, we have about a month or a month and a half to prepare for this. Sabihin natin, sa 110 million Filipinos, DOE, Secretary, the worst case is the country will run dry. Hindi pa ba yan krisis? Ayaw pa ba talagang yugyugin ang mga utak ng mga tao sa gobyerno para tanggapin na tayo'y nasa isang krisis? Paliwanag ni Garin, tiniyak ng ilang mga bansa gaya ng South Korea na pagbibilahan tayo ng langis. Pero aminado siyang pwedeng mabago yan kung titindi ang sitwasyon. Hiniling na rin daw ni Garin sa DBM na magamit ang 20 billion pesos mula sa kita ng gobyerno sa Malampaya Gas Project para sa pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Kaya ang kabuuang pondo ng gobyerno nasa 230 billion pesos na. Balik sa excise tax, nababahala si Senador Risa Ontiveros na kahit pa suspindihin ang buwis, malaki pa rin ang itataas ng presyo ng gasolina at diesel. Halimbawa sa diesel, nasa 6 na piso ang mababawas kada litro kung walang excise tax. Pero 18 pesos na ang nakaambang taas presyo ngayong linggo. Kaya naman isinusulong ng ilang senador, wag na rin munang kolektahin ang 12% na value-added tax, hindi lang sa mga produktong petrolyo, kundi pati sa ilang mga pagkain at gamot. Bakit may 12% VAT sa noodles at sa sardinas? 12% VAT din ang sa imported na mga bag na 100 or 200,000. It does not make sense. Ang laki-laki ng mga ninanakaw sa gobyerno sa pag-implement ng mga proyekto O di, tanggalin ang pagnanakaw o bawasan. We should explore all possibilities, all options, and see what is most affordable, sustainable, most efficient, that would achieve the objective. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.